Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Magkomento na po tayo mga kababayan, umpisa na po natin. Ito po mga tambay, ito po pinag-uusapan na po ito sa social media mga tambay. Ito pong isang pari po na napakatagal pong tumikim at gumamit po ng pulburon. Napakatagal po, hindi lang po 10 taon gumamit po ito ng pulburon. At isa na po siyang pari ngayon. Ito po si Father Flaviano Villanueva, mga tamba. Ito pong maingay na pare. At ito po ay nagsampa pa ng reklamo sa ombudsman, hindi po ba? At ngayon naman po ay kumakalat po, matagal-tagal na po ito kumakalat na gusto raw po niya na makipag-usap hanggat maaari sa mga DDS para daw po ito maliwanagan at luminaw daw po pag-iisip katulad niya, mga kababayan. Pakinggan po natin ang pare na si Flaviano Villanueva, mga katambay. Isa po yata itong sympathizer ng makakaliwa. Hindi kaya? Napakarami po kasi niyan sa simbahan na may simpatya o kagrupo yata ng CPP, NPA, NDF. Hindi kaya? Pakinggan po natin ang pare, mga kababayan. Para sa Malacanang, ang testimony. Sincero ako na nakikiusap kahit isa o dalawa, isang araw na maanyayahan akong BDS na halika, mag-usap tayo, pagnilayan natin, no? Ibang natin yung troll farm at yung mga namamahala nito. Ito, ibang level to ng hypocrisy, no? Pero baka meron, ano? Baka meron. Kasi sila din tatamaan dito and Pilipino sila. Hindi sila pwede isang tabi dito. So, sorry, ganun pa lang yung aking nakikitang kaisipan kung paano. At yung simbahan, patuloy na aabot, patuloy na magda-dialogue, patuloy na sa pagdinisyon na prophetic dialogue is for everybody. Sincero ako na nakikiusap kahit isa o dalawa, isang araw na maanyayahan akong BDS na halika, mag-usap tayo, pagnilayan natin, no? Ibang natin yung troll farm at yung mga namamahala nito. Ito, ibang level to ng hypocrisy, no? Pero baka meron, ano? Baka meron. Kasi Mga tambay, hypocrisy daw po. Lalong-lalo daw po yung namamahala ng mga kababayan ng DDS. At makipag-usap daw po kayo dito po kay Father Flaviano. Anong klase po ba si Father Flaviano nung hindi pa po siya pare, mga tambay? At gaano po katagal siya nagbisyo? Ano po ang bisyo niya, mga tambay? Pakinggan po natin si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Pakinggan po natin. Said that you use drugs for 15 years. Ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, o bago pa mag-shabu. Pari ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Hindi ka pa pari. Natural po. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na shabu? Father, ako sagutin niyo. Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16. Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pari? 2006. 2006. How old were you? 2006. 31 ho. 31. So meaning, nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na Meron siya po mo. akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Said that you use drugs for 15 years. Ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, o bago pa mag-shabu. Pari ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Hindi ka pa pari.
Grabe, no? Nasa loob pa siya, nag-aaral pa siya ng seminaryo o nag-aaral pa siya sa pagkapare. Ay hindi pa rin yata siya tumitigil sa paggamit ng pulburon, mga kabayan. Pero gusto pong makipag-usap sa mga DDS, mga kabayan. Makikipag-usap ka kay Father na may history po ng mahigit 15 taon gumamit ng pulburon. Kaya pala galit na galit kay dating Pangulong Duterte. Galit na galit po siya. Kaya pala mahal na mahal niya ang administrasyon ngayon. Dahil may issue po ng pulburon ang administrasyon ngayon. Kaya pala naunawaan niya. Dahil alam niya kung paano gumamit ng pulburon. Ito po mga tambay, ito binatikos niya rin po si PRRD . Pakinggan po natin. Ito po mga batikos niya . Hindi po ba? Pakinggan po natin ang batikos niya. Sa mga nagsasabi na si Duterte ay inabuso. Ito po, International Criminal Court, walang tao at bayan ang nagdidikta doon. Pati nga si Trump inuusig dito . Kaya ito sa inyo. Paano siya inabuso? 30 mil ang pinatay niya . Ni 5, 2, 3 lang yata ang nahatulan. Homicide pa. Paano nang abuso yon? Hindi abuso yon. Siya nang abuso sa bayan. Sa mga nagsasabi... Nakita niyo po, hindi po ba kasi sinungalingan yon? 30 mil daw po, 30,000. Maipapakita po ba ni Flaviano yung 30,000 na natsugi? At mahal na mahal niya po yung mga gumagawa ng masama. Pero yung biktima ng masasama, baliwala lang po sa kanya. Baliwala lang po. Yung biktima ng masama. Yung biniktima po ng mga addictus, ng mga kriminal, ng CPP, NPA, NDF, mga NPA, baliwala po sa kanya yon. Mga kabayan, wala pong kwenta ang buhay ng mga nabiktima ng NPA, ng mga addictus, mga kriminal. Wala po sa kanya yon. At hindi po niya nakikita, kung hindi po niya nakikita ang korupsyon, kaya po binabanatan niya mga Duterte. Wala siya nakikita ang korupsyon sa administrasyon. Kaya po itong tao na ito ay talaga pong ibang klase po. Na nakasuot lang po ng sinasabing banal. Ang kasuutan lang po yata ang banal sa kanya. Umano. Pakinggan po natin si Vice President, mga kabayan, at hindi po ito nakikita ni Flaviano ang nangyayari sa gobyerno kung gaano kalalaki ang korupsyon. Nakatutok lang po si Flaviano sa mga Duterte. Pakinggan po natin ang ating Vice President. Pwede ko pong i-comment ay madami talagang mga insertions ang iba't ibang mga congressman. Kasama na si Congressman Sandro Marcos. At nakikita natin sa papel yon. Hindi siya chismis, hindi siya yung gawa-gawa lamang. Kasi nakikita talaga siya sa mga documents, yung mga insertions ng project. Thank you. Pwede ko pong i-comment ay madami talagang mga insertions. Nakita niyo po, napakarami insertion. Pero ni isa, wala pong nakitang insertion o pagkakamali. Ito po, ang pare na si Flaviano, mga kababayan. Hindi po ba? Kaya nga po nakakalungkot mga kababayan. Nakakalungkot lang po na makakita ka ng mga ganitong klase na pare na ibang-iba po ang pananaw. Ibang-iba po ang paniniwala. Hindi po para sa kabutihan at sa kapayapaan ang pare yatang ito, mga kababayan. Kaya nakakagulat lang. kaya mamimiss mo talaga ang pamilya Duterte, lalong-lalo po sa pagsugpo, mga kabayan. Kaya nga po meron nga, di po ba? Kaya nga merong isang broadcaster Dahil buti pa yung broadcaster nakita niya po yung talamak na korupsyon sa pagnanakaw, yung talagang mga politiko na mga magnanakaw sa ating bansa. Ano po sabi ng isang reporter na si Cara David? Nung birthday niya, nag-birthday po yata siya ng 52nd, mga kabayan. Ano po ang kanyang wish sa kanya pong birthday si Miss Cara David, mga tambay? Ito po,
Ipakinggan po natin. Hindi po kasi nakita ni Father eh. yung totoong magnanakaw. Besh, sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Besh, sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Yan po mga tambay, ang wish po ni Cara David. Ayan po, Father, hindi mo nakikita yung talagang grabing korupsyon na nangyayari sa bansa. Nakatutok ka lang na nakatutok sa pamilya Duterte, sa Vice President, sa dating Pangulo. Ibang klase ka, Flaviano. Yung pala, kaya pala ang gigil mo sa pamilya Duterte. Yung pala, isa ka pala sa tumangkilik kung saan galit na galit ang pamilya Duterte at gusto na sugpuin ang bisyo na ito, ang pulburon. Isa ka pala sa tumangkilik. Father, tinatawag ka pa naman pare. Hindi ka pa pare, gumagamit ka na. Ang tanong, gumagamit ka pa rin ba ngayon? Ang dapat po pala rito kay Flaviano, i-hair follicle test para po malaman po kung talagang siya po ay tumigil na sa pulburon. Lalo pa ngayon, marami na po silang pambili ng pulburon dahil nadadala na po sila ng male-maleta umano. Galing po yata sa taong bayan. Male-maleta ang niririgalo sa kanila. Kaya nga po nabubulag po sila eh. Hindi po ba? Bulag na bulag po sila sa malawakang korupsyon sa ating bansa. Nakatutok lang po sila sa mga Duterte, mga kababayan. Kaya kung magkakaroon lang po talaga ng batas para po sa lahat, katulad po ni Kamanong, kasama na rin sa hair follicle pulburon test para po magkaalaman kung sino-sino talaga ang gumagamit ng mga Pilipino sa buong Pilipinas. Kasama na si Flaviano. Hindi po ba sa buhok? Ang kailangan sa buhok. Hindi na po pwede sa ihi. Mga kabayan, madali pong dayain ang ihi. Hindi po ba? Kaya dito po kay Flaviano, alam na alam mo na eh. Alam mo na kung ano ang layunin niya sa mga Pilipino. Hindi po ba? Masyado po yatang amoy mabahong isda ang diskarte at galawan ng pari na ito. Umano. At sinong matino ang mga DDS ay matitino. Sinong matino ang makikipag-usap sa pari na ito? Kung ikaw man ay DDS, makikipag-usap ka ba sa pari na ito? Na one-sided? Walang nakikitang malawakang problema ng bansa, korupsyon at pulburon na tinangkilik din niya? At puro kasinungalingan ang sinasabi at ibinibintang pa sa dating Pangulo na parang hindi maganda at kapayapaan ang ibinigay ng 6 na taon, lalo-lalo sa pagsugpo ng pulburon. At pinagbibintangan pa ang dating Pangulo na mahigit 30 plus. Mahigit 30 plus daw po ang natsugi. Mailalabas niya ba ang 30,000 na yan? Hindi po ba kasinungalingan yan? Yan po ay meron po yang record. Ayon po sa kapulisan, ay sa buong pagsugpo ng pulburon sa Pilipinas ay 5,000 plus ang sinasabing natsugi. 5,000 mahigit. Wala pang 6,000 kung hindi nagkakamali si Kamanong. Pero pagdating po rito sa aktivista po yata na ito, at isa rin po yatang salot itong si Flaviano umano. Hindi kaya salot ito. Kamukha nung isang nahatulan ng conviction. Convicted na po si Sator Ocampo at si Franz Castro. Kasama kaya ni Flaviano ang mga salot na yan? Nagtatanong lang po si Kamanong, mga kababayan. Kaya diyan ka magtatake. Nakasuot ka pa naman. Puting-puti pa naman ang suot mo. Ang laki-laki pa ng cross na suot mo. Hindi ka na nahiya at hindi ka na kinalabutan. Unbelievable. Nakatuto ka lang sa Duterte. Samantalang yung napakalaking problema, pulburon na tinangkilik mo, korupsyon, krimen,
at lumalakas na naman makakaliwang grupo na mahigit 50 taon ng salot sa Pilipinas, wala kang nakita. Ibang klase ka. Ibang klase ka. Nalusaw na yata ang utak nito dahil matagal po palang gumamit ng pulburo nito. Kaya nga yan yung sinasabi ni dating Pangulo eh. Pagka ikaw ay gumamit ng katulad po ni Flaviano na mahigit 15 taon at hindi natin alam kung tumigil na siya dahil hindi pa po siya na hair follicle pulburon test. Kaya hindi po natin alam kung yan po ay tumigil. Hindi po ba mga kabayan? Kaya nakakalungkot lang po. Pati po ang simbahang Katolika ay nagkakaroon po ng katulad po na tinatawag umano na banal na aso at nagsasanto-santuhang kabayo, mga kababayan. Yan po ang mahirap. Pinasok na po ang simbahang Katoliko ng mga ganitong klase na nagsusuot banal, mga kababayan, at walang nakikitang anomalya at never nagsalita, never binatikos, sumasawsaw sa politika dahil alam naman po natin na separate ang church sa state. Pero itong simbahan, sausaw ng sausaw sa politika. Bakit kaya? Dahil nakikinabang din sila sa male-maleta umano, nasuhol, hindi po ba? At tinahalin tulad niya pa ang presidente ng Amerika. Ang presidente ng Amerika at kailanman ang Amerika ay hindi po nagpapasakop at hindi po nakikialam ang Katoliko o simbahang Katoliko sa Amerika sa politika. Meron po ba tayong nabalitaan na ang simbahang Katolika ay nakikialam at nakikisawsaw sa politika sa Amerika? Hindi po ba hindi? Dahil pinatutupad ang batas sa Amerika. Pag sinabing separate ang church sa state, hindi mo pwedeng pakialaman ang mga ginagawa ng state. Hindi po ba? Pero sa ating bansa, iba. Kahit sabihin mong separate ang religion sa state o sa government, sumasawsaw pa rin ang simbahang Katolika sa politika at ang karamihang reliyon. Hindi po ba? Dahil po yata sa pakinabang. Ganyan po katindi. Kaya nga po, ang karamihang pare, hindi naman lahat, mga bayan, ay naglilingkod sa politiko. Hindi kaya? Naglilingkod din po sila sa politiko. At karamihan ay ginodiyos pa ang politiko dahil sa malaking pakinabang dito. Maraming salamat po mga tambay sa gusto po natin tambayan mga kabayan. At yan po ang panawagan ni Flaviano. Makipag-usap daw po kayo at makipag-usap daw po tayo sa kanya nang tayo raw po ay maliwanagan. At baka turuan pa tayong gumamit ng pulburon ni Flaviano. Hindi kaya makipag-usap daw po sa hindot, mga kababayan. Thank you po sa gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampao, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maistog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, at Bei Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. At yung dasal at dalangin po natin mga kabayan na tayo pong lahat ay maingatan ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay maingatan po at maidugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po sa lalong mabilis. At ang ating Vice President ay lagi po sana mailayo rin sa kapahamakan. Thank you po sa mga dasal mga kababayan.
Muli po mga tambay, maligayang Pasko po, happy holiday po sa atin lahat. God bless po sa atin lahat. At sana po ay Pasko po sa atin araw-araw. Muli po mga kabayan, paalam po muna. Ingat-ingat po. Bye-bye.